Reality check lang tayo pagdating sa airdrops. If nag-airdrop hunt ka ng mga projects na hindi kailangan ng capital, don't expect na malaki ang makukuha mo. Well, subjective yung malaki, no? Siguro sa mga ibang tao, malaki na yung $50 or $100. Pero kasi marami nagpo-post na malaki yung nakuha nila sa airdrop, and ikaw nag-airdrop hunt ka ng walang capital, baka meron kang misconception na ganun din kalaki ang makukuha mo. Yun ang gusto ko lang i-correct. Kung gusto mo talagang pumaldo sa mga airdrops, yung tipong $1,000, $1,500, or more than $2,000, kailangan mo ng capital. Pag nag-stake ka, for example, ng Roncoin, syempre kung mas marami ang sinistake mong Roncoin, ibig sabihin, mas malaking capital mo, mas malaki din makukuha mong airdrops. Or kung yung project na yun ay merong point system, syempre ang habon nila is volume, so pag ganun, kailangan mo rin ng malaking capital. And I don't think airdrop ang pinaka-best way para makapag-onboard ng mga beginners. Bakit? Kasi syempre, pag nag-airdrop hunt ka, marami kang mga bagay na kailangan tapusin. And pag nakuha mo yung airdrop mo, kailangan mo pang pag-aralan kung paano mag-bridge, paano mag-cash in, mag-cash out. And kung baguhan ka, naiintindihan mo ba yung mga nakalagay sa white paper ng project na ini-airdropan hunt mo? I still think the best way to onboard beginners is through teaching, no? Teach the basics, the technology behind Bitcoin or blockchain. And lastly, ang main purpose talaga ng airdrop ay hindi for marketing, no? May part yan. Pero ang main reason talaga is decentralization. Now, kung baguhan ka, then hindi mo na-gets kung bakit decentralization ang main purpose ng airdrop. That's why, importante na pag-aralan mo muna yung basics bago kayo pumasok sa mga airdrop na yan.